Nalilito ka ba sa kursong kinukuha mo? Gusto mo bang malaman kung ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo ngayon? Sa video na ito, makikita mo ang 7 palatandaan na sinasabi ng Diyos na nasa tamang landas ka. Mauunawaan mo kung ano ang gagawin kapag naramdaman mo ang pangunguna ng Diyos. Malapit mo nang makitang binabago ng Diyos ang iyong buhay habang hawak niya ang iyong mga kamay at ginagabayan ka sa iyong paglalakbay. Bago tayo magpatuloy, kung ito ang iyong unang pagkakataon sa channel na ito, mangyaring mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Sumisid tayo ng diretsyo sa salita ng Diyos para sa iyo. Nilikha ka ng Diyos na may layunin, at sa bawat hakbang na gagawin mo tungo sa layuning iyon, dapat kang sumunod sa kanyang pamumuno. Ang Diyos ay pastol sa lahat ng kanyang mga anak, iniiwasan sila sa daan ng kapahamakan, at ipinapakita sa kanila ang landas na tatahakin. Nais niyang magkaroon ka ng pinakamahusay sa buhay, at nakatuon sa pagtiyak na lalakad ka sa kanyang kalooban para sa iyong buhay. Ang Diyos ay palaging nagsasalita sa kanyang mga anak, hindi niya ipagkakait o itatago ang mga lihim tungkol sa anumang bagay na mahalaga para sa iyong pagsulong sa buhay, kabilang ang paggabay. Nais ng Diyos na akayin ka sa isang landas na nagtatapos sa pabor at karangalan dahil ang mga naghahanap sa Diyos ay hindi magkukulang ng anuman. Normal na minsan ay hindi sigurado sa mga hakbang na gagawin. Sa gayong sangangdaan, napakahalaga na gumawa ka ng mga tamang desisyon. Ang iyong buhay ay maaaring ganap na magbago sa pamamagitan lamang ng iyong kakayahang pumili ng mga tamang bagay. Hindi ba masarap sa pakiramdam na may taong makapagsasabi sa iyo ng eksakto kung ano ang dapat mong gawin sa bawat punto? Hindi lamang nito inaalis ang panggigipit sa paggawa ng mahahalagang desisyon sa iyo, ngunit tinutulungan ka rin itong mamuhay ng maayos at katumpakan. Kahit na dumating ang mga masasakit na sandali, iniiwan ka nilang labis na labis. Makatitiyak kang tinatahak mo pa rin ang tamang landas, ganito ang pamumuno ng Diyos. Sa kanyang patnubay, hindi mo na kailangang hulaan ang mga hakbang na iyong ginagawa o ang mga panahon ng iyong buhay. Ito ay dahil ang kanyang patnubay ay nagpapanatili sa iyo sa sentro ng kanyang kalooban para sa iyong buhay. Ang pag-akses sa patnubay ng Diyos ay hindi nangangailangan sa iyo na gumawa ng anumang bagay na hindi karaniwan. Hanggat bukas ka sa kanyang pamumuno at handang gawin ang sinasabi niya, lagi mong makikita ang iyong sarili sa tamang landas. Ang Diyos ay namumuno sa ilang mga paraan, at ang mga medium na ito ay maaaring kakaiba depende sa mga individual. Ano man ang pipiliin niyang makipagtulungan sa iyo, ang resulta ay pareho. Gumagamit ang Diyos ng ilang mga palatandaan upang ipaalam na ikaw ay lumalakad sa kanyang kalooban. Tara na sa mga palatandaang ginagamit ng Diyos para ipahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas. Bilang 1. Mga pagsubok at kahirapan. Ang mahihirap na oras ay maaaring maging napakabigat at napakaraming hahawakan. Bagamat ang mga masasamang sandali na ito ay hindi kalooban ng Diyos para sa iyo, darating ang mga oras na hindi mo maiwasang magdusa. Kung paanong may panahon ng tawanan at saya, mayroon ding panahon ng sakit at pakikibaka. Kapag dumating sila, maaaring samantalahin sila ng Diyos para magsimula ng magandang gawain sa iyong buhay. Magagamit niya ang mga panggigipit mula sa mga panahong ito para paunlarin ka habang dinadala ka niya sa lugar kung saan gusto niyang gumana ka. Ang mga pagkabigo, salungatan, at kakapusan sa pananalapi ay hindi kasiyasyang mga pangyayari, ngunit maaari itong maging isang proseso ng pagbuo na naghahanda sa iyo para sa mga kaloob na gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Sinasabi sa Santiago 1:2, mga kapatid, isaalang-alang ninyo na isang tunay na kagalakan sa tuwing kayo'y napapaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. At kumpleto, walang kulang. Ang mga pagsubok ni David sa mga palumpong ay mga hakbang lamang sa trono. Kahit na ang mga sitwasyon ay maaaring maging hamon, kung magpapasakop ka sa Diyos, magagamit niya ang mga ito bilang isang sandali ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Huwag lamang tingnan ang kakulangan sa ginhawa na dala ng mahihirap na panahon, tingnan ito bilang isang pagkakataon para sa Diyos na putulin ka.
Sa mga prosesong ito inaalis ka ng Diyos sa iyong maling katangian at ugali. Gagawin ng Diyos ang iyong kakayahang magtiwala sa Kanya. Kapag nabigo ang lahat, gagawin Niya ang iyong pagkakahawak sa materyal na mga ari-arian at bubuo sa iyo ng isang kusang puso sa harap Niya. Kaya sa susunod na haharapin mo ang mga mahihirap na panahon, makatitiyak ka na ang Diyos ay nanonood at ginagamit ang sandali upang akayin ka sa isang bagay na mas malaki. Alam Niya kung paano gagawin ang lahat para sa ikabubuti mo, at kasama na rito ang maging ang masasamang sandali. Bilang 2. Pagtanggi. Maaaring hindi ito mukhang isang malinaw na tanda ng Diyos na nagsasabi sa iyo na ikaw ay lumalakad sa Kanyang kalooban, ngunit kung bibigyan mo ng pansin, mababasa mo ang mga nakasulat sa dingding. Ang pagtanggi ay kapag ang mga tao ay tila ayaw mo sa kanilang paligid. Maaaring nakakadismaya at nakakasakit kapag itinutulak ka ng mga tao palayo at gumawa ng mga pakana para lang maalis ka. Gayunpaman, maaaring ito lang ang push na kailangan mo para lumipat sa susunod na lugar na gusto ng Diyos para sa iyo. Tinanggihan si Jesus, ngunit nasa tamang landas pa rin siya. Nang ang kanyang mga tao ay nilapastangan at hinamak siya, ito ang naging dahilan upang idirekta niya ang kanyang pagtuon sa iba na ang mga puso ay bukas sa kanya. Natanggap nila ang salita. Kahit na ngayon ay sinasabi na si Jesus ay dapat na dumating para sa mga Gentil, bagaman siya ay nagdala ng kaligtasan para sa lahat. Siya ang unang dumating sa mga Hudyo, nang hindi nila kinilala ang kanyang presensya, binago niya ang kanyang atensyon. Sa pamamagitan ng desisyong ito, maraming mga Kristiyano sa mundo ang umusbong. Nakikita mo ba kung gaano ang pagtanggi ay isang paraan kung saan pinangunahan ng Diyos Ama si Jesus upang maabot ang marami pang iba? Maaaring kailanganin ka ng Diyos na palawakin ang iyong saklaw ng impluensya sa halip na magpakipot at tumuon sa isang lugar lamang. Kaya sa tuwing makakatanggap ka ng pagtanggi, huwag palaging mag-sink in sa pakiramdam na dulot ng hindi pag-apruba. Maglaan ng oras upang suriin kung ano ang sinasabi ng Diyos. Maaaring ito ang kanyang daluyan ng pagtulong sa iyo na isaalang-alang ang iba pang mga opsyon na hindi mo naobserbahan sa simula. Ang isa pang taong nahaharap sa pagtanggi ay si Joseph. Karamihan sa kanyang mga kapatid ay hindi kailanman nagustuhan sa kanya, at dahil doon, palagi nila siyang tinatrato na parang isang tagalabas. Nang magkaroon ng pagkakataon na maalis nila si Joseph, kinuha nila ito. Tiyak na nadama niya ang pagtataksil ng kanilang pagtanggi, kung alam niyang ginagamit din ng Diyos ang pagsubok na iyon para idirekta ang kanyang landas. Kakaiba ang kwento ni Joseph dahil kailangan niyang dumaan sa mga lugar kung saan pakiramdam niya ay hindi siya bagay. Una, ito ay ang kanyang mga kapatid. Pagkatapos noon, nahaharap pa rin siya sa panibagong pag-uusig sa bahay ni Potiphar. Ang paraan ng pamumuno ng Diyos kay Joseph ay sa pamamagitan ng hindi pagsang-ayon ng mga tao. Pansinin na ng oras na para sa wakas ay makarating si Joseph sa kung saan kailangan siya ng Diyos, natanggap niya. Ngunit may isang bagay na matututuhan mula kay Joseph. Kahit na patuloy siyang tumanggap ng pagtanggi mula sa mga tao, nanatili siyang kalmado. Siya ay may pusong nagbubuga ng karangalan sa harap ng Diyos. Siya ay laging handang maglingkod ng masigasig, maging bilang isang lingkod sa bahay ni Potiphar. Anumang oras na pinapatnubayan ka ng Diyos sa paraan ng paglilingkod, ikaw ay nasa tamang landas. Bago niya ginawang punong ministro si Joseph, dinala niya siya sa isang daanan kung saan siya ay binili upang maging isang alipin at isang alipin na may Panginoon. Alalahanin na bagamat maamo at mapagpakumbaba si Joseph, hindi niya naunawaan ang ibig sabihin ng paglingkuran ang iba dahil palagi siyang nakakatanggap ng preparadong pagtrato mula sa kanyang ama. Alam ng Diyos na ang katungkulan ng pamahalaan ay isang katungkulan ng mga tagapaglingkod, at para maging ganap na kagamitan si Joseph sa paglilingkod sa mga tao bilang punong ministro, kailangan niyang matuto ng paglilingkod. Ang kanyang mga karanasan ay hindi kasiya siya, ngunit kailangan para sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya sa tuwing nararamdaman mong ibinukod ka ng mga tao laban sa iyong kalooban, maaaring ito ang paraan ng Diyos sa pagtawag sa iyo sa kanyang banal na plano para sa iyo.
Kapag nagsimula kang makaramdam ng liblib o tinanggihan ng isang partikular na grupo ng mga kaibigan, huminto upang magmuni-muni, sa halip na subukang ipaglaban ang iyong paraan pabalik sa kanilang mahusay na mga libro. Suriin kung sinusubukan ng Diyos na sabihin sa iyo ang isang bagay sa pamamagitan ng pagtanggi na iyon. Bilang 3. Ang lugar ng paghihiwalay. Ito ang panahon kung saan inihihiwalay ka ng Diyos sa pamilyar. Dinadala ka niya sa isang paglalakbay na parang nag-iisang lobo. Sa mga panahong tulad nito, kadalasang hihilingin sa iyo ng Diyos na iwanan ang ilang partikular na tao, lokasyon, at gawi upang pumunta sa isang lugar na hindi komportable ngunit kinakailangan. Ang paghihiwalay ay parang pahinga bago ka magpatuloy sa iyong paglalakbay, ito ay isang pahingahan. Kaya habang tinatawag ka ng Diyos palayo sa iyong mga abalang schedule, mga kaibigan, at mga mahal sa buhay, gumagawa siya sa iyong buong pagkatao. Ito ay isang paraan upang malaman na ikaw ay naglalakbay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang paghihiwalay ay isang lugar ng pagbabago. Binabago ka nito sa isang taong mas angkop sa posisyong tinawag ka ng Diyos na punan. Ang totoo, sineseryoso lang ng Diyos ang mga taong gusto niyang makasama sa mga ganitong pagkakataon. Ito ang panahon kung kailan ka itinalaga ng Diyos upang baguhin ang isang bagay sa iyong buhay. Sa paghihiwalay, hinahangad ng Diyos na patahimikin ang iyong kaluluwa mula sa ingay ng labas ng mundo. Nais niyang dalhin ka sa isang lugar kung saan ibinabalik niya ang iyong pagtuon sa kanyang sarili. Nangangahulugan din ito na nandyan ang Diyos sa tabi mo kapag dumaan ka sa panahong ito ng paghihintay. Ang isa pang bagay na ginagawa ng Diyos sa paghihiwalay ay ang idiskonekta ka sa maling pulutong. Kaya dapat mong maunawaan na dahil wala ka na sa harap ng mga tao, ay hindi nangangahulugan na hindi mo natutupad ang iyong layunin o ginagawa ang kalooban ng Ama. Tandaan, si David ay magiging isang hari. Pinahiran pa nga siya ni Samuel bilang hari ng itakwil ng Diyos si Saul. Kaya nakikita mo na si David ay isang hari dahil nakita siya ng Diyos bilang isa, ngunit kailangan niyang tumakbo sa hiwalay sa yungib ng Adullam. Kapag nais ng Diyos na gumawa sa iyo tulad ni David, itataboy ka niya sa paghihiwalay. Hindi lang pumunta doon si David, tumakbo siya doon dahil walang ligtas na lugar. Pumunta siya sa isang kuweba na tinatawag na Adullam. Ang Adullam ay kilala bilang isang lihim na lugar. Ito ang lugar kung saan itinaas ng Diyos si David upang maging isang taong may lakas. Tulad ni David, gusto niyang patatagin ang iyong mga tainga na nakikinig. Sa isang lugar ng paghihiwalay kung saan ginawa ng Diyos ang kakayahan ni David na marinig at magtiwala sa kanya nang ang lahat ay tumalikod sa kanya at hindi na siya maaaring magtiwala sa sinuman. Natutunan niyang magtiwala sa Diyos para sa lahat mula sa sandaling iyon bago siya pumunta sa anumang labanan. Sa buong banal na kasulatan, makikita mo kung paano nagtanong si David sa Diyos nang kinuha ang kanyang asawa, mga anak at mga ari-arian. Ito ay kapansin-pansin, hindi ba? Kung ang iyong mga mahal sa buhay ay nawala, ang pinakalohikal na bagay na gagawin mo ay sundan sila. Si David ay hindi kahit isang ordinaryong tao. Siya ang hari, at nangangahulugan iyon na mayroon siyang mga batalyon ng mga sundalo na armado at handang makipagdigma sa kanyang utos. Hindi hinayaan ni David ang kanyang mga emosyon o ang kanyang posisyon bilang isang pinuno na magtulak sa kanya sa paggawa ng desisyon. Sa 1 Samuel 30:8, at si David ay nagtanong sa Panginoon, ihahabol ko ba ang pangkat na ito? Aabutan ko ba sila? Habulin mo sila, sagot niya, tiyak na maaabutan mo sila at magtatagumpay sa pagliligtas. Alam niya mula sa lugar ng paghihiwalay kung gaano kahalaga ang tinig ng Diyos. 1 Samuel 23:4, muling nagtanong si David sa Panginoon, at sinagot siya ng Panginoon, bumaba ka sa Keila, sapagkat ibibigay ko ang mga Filisteo sa iyong kamay. Ito ay si David na muling nagtanong sa Diyos tungkol sa isang bagay. Nakatanggap na siya ng sagot sa 2 talata. Nais niyang makatiyak na siya ay sumusunod sa mga tagubilin ng Diyos. Natuto siyang umasa sa Diyos. Ginagamit din ng Diyos ang panahong ito upang bumuo ng katapangan sa iyo. Kanina pa nakataka si David,
Naghahanap ng masisilungan at ligtas dahil hindi niya kayang harapin si Haring Saul o ang sinumang alyansa niya. Sa pamamagitan ng panahon ng paghihiwalay, binuhay ng Diyos ang ibang tao, naging walang takot si David. Hindi na siya tumatakas para magtago. Sa pagkakataong ito, dinala niya ang labanan sa pintuan ng kaaway sa pamamagitan ng patnubay ng Diyos, at nanalo siya laban sa kanila. Iniugnay ka rin ng Diyos sa mga katulong ng tadhana sa sandaling ito ng paghihiwalay upang ipakita na pinapatnubayan ka niya sa tamang landas. Ang mga taong ito ay mag-iba sa ugali sa mga pinaghiwalay niya o hiniling na makipaghiwalay sa iyo. May mga taong makaka-relate sa iyong kasalukuyang mga pakikibaka dahil gagawin din ng Diyos ang parehong gawain sa kanilang buhay. Sa 1 Samuel 22, 1:2, maraming tao ang dumating upang sumama kay David sa Adulam. Sila ay mga taong nasa ilang uri ng problema, mga lalaking may utang ng maraming pera, at mga taong hindi nasisiyahan sa buhay. Mag-ugnay sa yugto ng buhay na kanyang kinagisnan dahil tinawag din sila sa paghihiwalay, hindi lahat ng nahihirapan at hindi nasisiyahan ay napunta sa Adulam. Mayroong isang bagay tungkol sa panahon ng paghihiwalay, ito ay isang lugar ng pag-aayos, pagbuo ng pagkatao, at pagpapalitan ng pagkakakilanlan. Maaaring hindi ito mukhang pangunguna ng Diyos nang tumakbo si David sa mga yungib ng Adulam, ngunit ang nangyari sa lalaking pumasok at lumabas ay maaari lamang sa pamamagitan ng orkestrasyon ng Diyos. Iniwan ni David ang panahon ng paghihiwalay bilang pinuno ng mahigit 400 lalaki. Numero 4. Isang pananabik para sa Diyos, ito ay isang matinding hilig sa pagsamba at paggalang sa Diyos. Ang pagnanais na ito ay kadalasang hindi mabubusog. Masusumpungan mo lamang ang iyong sarili na nahuhumaling sa pagbuo ng pakikisama sa Diyos. Ito ay halos tulad ng isang muling pagbabangon sa iyong espiritu, ikaw ay magigising sa Diyos at sa Kanyang kaharian. Sisimulan mo munang hanapin Siya, nakakalimutan mo ang iyong mga pangangailangan at kagustuhan. Sa sandaling ito, madali kang maglaan ng oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Magkakaroon ka ng sigasig na maglingkod sa Diyos sa mga hakbang na nagpapalaganap ng Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng pagnanasang ito, iniugnay ng Diyos ang kanyang kamalayan sa puso ng mga tao. Ezekiel 36, 26-27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu. Aalisin ko sa inyo ang inyong pusong bato, at bibigyan ko kayo ng pusong laman. At ilalagay ko ang aking espiritu sa inyo at kikilos ako. Sundin niyo ang aking mga utos at ingatan niyong sundin ang aking mga batas. Ginagamit niya ang pagnanais na ito upang gabayan ka at panatilihin kang abot kaya niya sa gitna ng kanyang kalooban. Kapag napansin mo na tinatawag ka ng Diyos sa isang sandali ng katahimikan at pagkakaisa sa Kanyang presensya, nais niyang makipag-usap sa iyo at makipagkapwa. Kung walang kaugnayan sa Diyos, hindi mo mauunawaan kung paano niya pinamumunuan ang Kanyang mga anak, at maaaring hindi ka man lang maging sensitibo kapag nagpasya siya na magbago ng landas dahil ang iyong espiritu ay hindi buhi sa Kanyang kalooban. Ito ay isang palatandaan na hinihiling ka ng Diyos na pumunta sa isang lugar ng pag-iisa. Makikita mo na maaaring inuutusan ng Diyos ang iyong mga hakbang sa mismong sandaling ito. Sinusubukan din niyang patahimikin ang mga aktibidad ng iyong kaluluwa. Kung pagmamasdan mo ang banal na espiritu na nagtuturo sa iyo na bawasan ang ilang mga aktibidad tulad ng pagtambay, oras sa at social media, gusto lang niyang baguhin ang iyong focus para mapakain niya ang iyong espiritu. Kaya sa tuwing magsisimulang mag-alab ang iyong puso para sa Diyos, ito ay hudyat mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng anupang paraan pinatutunayan ng Diyos sa kanyang mga anak na sila ay nasa tamang landas. Numero 5. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ang evergreen na daluyan ng pag-alam sa direksyon ng Diyos sa anumang sitwasyon. Ang salita ng Diyos ay naglalaman ng pag-iisip ng Diyos, naglalaman ito ng lahat ng kakailanganin mo para sa isang kumpletong paglalakbay sa earth. Hindi mo kailanman mapalampas ang iyong mga hakbang sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa salita ng Diyos.
Ang kanyang salita ay parang lampara na gagabay sa iyong mga hakbang at liwanag na tumatanglaw sa iyong landas. Sa bawat pagliko, may senyales mula sa salita kung ano ang dapat mong gawin. Sa salita, hinding-hindi ka malito. Kaya't sa tuwing naakit mo ang iyong sarili sa salita ng Diyos sa isang partikular na panahon, maaari mong gawin iyon bilang isang senyales na tinatawag ka ng Diyos sa isang lugar ng mga tagubilin. Sa tuwing kumakain ka ng salita, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang naglalaman ng mga tagubilin para sa pamumuhay, dala rin nito ang tinig ng Diyos. Ang tinig ng Diyos ay nagbibigay ng direksyon sa tamang landas. Sinasabi sa Isaiah 30:21, makakarinig ka ng isang tinig na nagsasabi, ito ang daan, lakaran mo. Ang kanyang salita ay isang liwanag sa aking mga paa at isang liwanag sa aking landas. Ang tinig ng Diyos ay makapangyarihan, ito ay makapagbibigay sa iyo ng buhay, nagdadala ito ng enerhiyang nagpapasigla dahil ang tinig ng Diyos ay ang Espiritu ng Diyos. Nagkaroon ka na ba ng mga panahon kung kailan ka nawala ng lakas upang mahawakan ang isang partikular na tungkulin at biglang nakatanggap ng salita mula sa Diyos? At iyon lang ang kailangan mo para magawa mo ang isang mahusay na trabaho. Iyan ang gawain ng tinig ng Diyos na ipinapakita. Isa ito sa mga palatandaan na inuutusan ng Diyos ang iyong mga hakbang ayon sa kanyang kalooban. Sinasabi ng Biblia na ang mga salita ng Diyos ay espiritu, at ito ay buhay. Sa tuwing naririnig mo ang Diyos na nakikipag-usap sa iyo, sa pamamagitan man ng mga panalangin o sa iyong pag-aaral ng salita, natatanggap mo ang kapangyarihang maging aktibo. Binigyan ka ng isang espesyal na biyaya upang gawin kung ano ang mahirap gawin. Kahit na sa mga oras ng kahinaan kung saan wala kang lakas upang gawin ang nais ng Diyos na gawin mo, ang tinig ng Diyos ay kumikilos bilang isang tagasunod. Naglalabas ito ng enerhiya upang magpatuloy sa pagtakbo. Ang tinig ng Diyos ay parang isang pep talk session, hinihikayat ka nito bago manalo. Ang salita ng Diyos ay ang bangko rin ng propesya. Ano man ang sabihin ng Diyos na kanyang gagawin ay palaging nangyayari. Kaya sa tuwing gumugugol ka ng oras sa salita, namumuhunan ka sa iyong hinaharap sa pamamagitan ng mga hula. Habang pinag-aralan mo ang salita, ang Espiritu ng Diyos ay sumisikat sa iyo, hinihikayat ka nitong tumakbo sa paghabol sa iyong pagtawag. Ang tinig ng Diyos ay palaging magpapakilos sa iyo sa direksyon ng layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ito ay isang tiyak na palatandaan na ikaw ay naglalakad sa tamang landas. Pinapatnubayan ka rin ng banal na Espiritu, at anuman ang sasabihin niya sa iyo ay makakaayon sa salita ng Diyos. Ang banal na aklat ay naroroon para sa iyo kapag kailangan mo ng kalinawan sa anumang bahagi ng iyong buhay. Ang banal na Espiritu ay hindi sasalungat sa iyong nabasa sa Biblia. Ito ay dahil hindi siya nagsasalita tungkol sa kanyang sarili. Ipinapaalam lamang niya sa iyo ang anumang naisin sa kanya ng Ama. Hindi rin sasabihin ng Diyos na gawin mo ang anumang bagay na hindi niya ipinag-utos sa iyo na gawin sa kanyang salita. Sa simula, ito ay ang salita, at ang salitang ito ay ang Diyos. At siya ay nabubuhay sa pamamagitan ng integridad. Siya ay may hawak na track record ng katapatan at pagtupad sa kanyang salita. Kaya anumang oras na makarinig ka ng mga salitang nauugnay sa salita ng Diyos, maaari mong kunin ang pahiwatig bilang direksyon ng Diyos. Kapag ito ay tunay na nagsasalita ng Diyos, ito ay umaayon sa kanyang salita. Bukod sa pagtanggap ng mga tagubilin kung aling daan ang pupuntahan, ang oras na ginugugol mo sa salita ng Diyos ay nagbibigay sa iyo ng paraan upang maunawaan ang tinig ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo dapat pabayaan ang lugar ng salita ng Diyos sa iyong paglalakbay sa buhay. Numero 6, Peace of Mind. Ayaw ng Diyos na malito ka kapag nagsasalita siya. Hindi rin siya nagkakamali kapag gusto kanyang kausapin. Ito ang dahilan kung bakit palagi niyang ulitin ang parehong mensahe, pagtuturo, o paghihikayat ng paulit-ulit. Ang paraan kung saan niya maisakatuparan ito ay sa pamamagitan ng iyong kapayapaan. Ang sabi sa Juan 14 na oras 27 minuto, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ko ibinibigay sa inyo ang gaya ng ibinibigay ng sanlibutan.
Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong mga puso at huwag kayong matakot. Sa tulong ng banal na espiritu na nasa iyo, ang bunga ng kapayapaan ay nagsisilbing hudyat ng patnubay ng Diyos. Ginagamit niya ang iyong kapayapaan para sabihin sa iyo kung kailan kanya gustong tumahak sa isang ruta o humawak ng paggalaw kapag ayaw niyang gumawa ka ng isang tiyak na hakbang. Isang pakiramdam ng pagkabalisa na hindi mo lubos na matitinag ay lumalabas, magkakaroon ka ng pakiramdam na may hindi okay sa desisyon. Maaari kang gumugol ng oras sa pagpaplano para sa isang paglalakbay, at ilang araw sa iyong paglalakbay, hindi ka mapakali sa pagpunta. Kung paulit-ulit itong nangyari, dapat mong bantayan. Palaging ginagamit ng Diyos ang iyong kapayapaan bilang tanda upang lumipat o huminto. Ang Diyos ay alam ng lahat, nakikita niya ang lahat at alam niya ang lahat, pati na ang iyong kinabukasan. Alam niya kung paano makakasira sa iyo ang mga desisyong ginagawa mo nang may mabuting kalooban. Hindi siya magiging mabuting ama para pahintulutan kang mapunta sa kapahamakan, kaya palagi kanyang babalaan sa pamamagitan ng iyong kapayapaan. Sa ibang pagkakataon, kapag may go signal ka, makakaranas ka ng yugto ng katahimikan sa iyong puso. Magkakaroon lang ng kaalaman na mayroon kang pahintulot ng Diyos na magpatuloy. Kailangan mo lang maging sensitibo sa paraan ng pagsasalita niya sa pamamagitan ng iyong kapayapaan. Numero 7, ang espiritu ng pananampalataya. Bilang isang mananampalataya, pinupukaw ng Diyos ang espiritu ng pananampalataya sa iyong puso upang alalahanin mo ang kanyang kakayahan, upang makapagtiwala ka sa kanya na gagawin ang lahat ng kanyang sinabi sa iyo sa kanyang salita. Ang pananampalatayang ito ay nagpapakilos sa iyo na may hindi natitinag na paniniwala na mababago ng Diyos ang sitwasyong iyon. Sa maraming pagkakataon kapag nahaharap ka sa mahihirap na panahon at pagsubok, ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos ay hindi madaling gawin. Ngunit kapag kailangan ka ng Diyos na umasa sa kanyang kapasidad na baguhin ang sitwasyong iyon, binibigyan ka niya ng diwa ng pananampalataya. Maaari mong gawin ito bilang isang senyales na maghintay at huwag sumuko sa iyong mga inaasahan. Hikayatin ka rin ng pananampalataya na subukang muli sa anumang lugar kung saan ka nabigo. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa iyo ng sapat na lakas ng loob upang mangahas ng mga bagay na tinatakasan ng iba, binibigyang daan ka nitong tumayong matatag sa pag-asa, gaano man katagal. Tulad ng kaso ni Abraham, na kilala bilang ama ng pananampalataya, kinausap siya ng anghel at sinabi sa kanya na bibigyan ng Diyos ng anak si Sarah. Si Abraham ay nakapaghintay sa Diyos hanggang sa mangyari ang salitang iyon. Tinutulungan kanya na manatili sa lugar ng paghihintay para sa mga himalang dinadala niya sa iyo. Ang diwa ng pananampalatayang ito ay magpapakilos din sa iyo tungo sa pagkilos. Maaari kang magsimulang umunlad sa sarili sa mga lugar kung saan ituturo ka ng Diyos bilang iyong lugar ng pagpapala. Kung masusumpungan mo ang iyong sarili na bumubuo ng kadalubhasaan, matapang na mga bagong larangan, at sinusubukang sirain ang ilang mga talaan, ang Diyos ang namamahala. Nais niyang pukawin sa iyo ang isang gutom para sa paglago at isang hindi pagkagusto sa kasiyahan. Ang pananampalatayang ito ang magtutulak sa iyo na mangarap ng malaki at bumuo ng iyong sarili. Kailangan ng Diyos na palakihin ni Abraham ang kanyang pag-iisip upang matanggap niya ang nais ibigay sa kanya ng Diyos. Ngayong naunawaan mo na ang lugar ng direksyon ng Diyos, dapat mong bigyang pansin ang mga senyales at maging sensitibo. Dapat mong matutunan kung paano matukoy kung alin sa mga palatandaan ang ginagamit ng Diyos sa iyo. Ang isa pang bagay na dapat mong gawin ay ang magtiwala sa Diyos para sa lakas upang dumaan sa bawat proseso na nais niyang gawin sa iyo. Buksan ang iyong sarili sa banal na espiritu at magpasakop sa kanyang patnubay, saka ka lang makaka-enjoy sa smooth sailing. Ibibigay sa iyo ng Diyos ang mga sagot na hinahanap mo. Ngayon manalangin tayo. Ama, naparito ako sa harapan ng iyong trono ngayon. Naparito ako upang sambahin ang integridad ng kung sino ka. Napakabait mo, ako ay buhay na patunay ng iyong pag-ibig sa akin. Salamat sa iyong laging paghawak sa akin ng iyong mga bisig ng lakas.
Ang iyong di nakikitang bisig ay humawak sa akin sa lahat ng aking mga araw hanggang sa sandaling ito ako ay nagpapasalamat na hindi kailanman nagkaroon ng isang bundok na napakataas o isang lambak na napakababa para iyong abutin ako'y. Nagpapasalamat sa iyong nakaunat na bisig ng pag-ibig sapat na ang pagmamahal sa akin upang makipag-usap sa akin, ituwid ako at hawakan ang aking kamay, humihingi ako ng iyong awa kung napalampas ko ang anumang panahon sa iyong agenda para sa aking buhay sa pamamagitan ng hindi pagpansin sa iyong tinig. Isuko mo ang aking pag-iral sa iyo, Jesus. Halina't sakupin muli ang mga gawain ng aking buhay. Kailangan kong tulungan mo akong bitawan ang pagkontrol at humanap ng mga paraan para magawa ang mga bagay. Panatilihin mo ako sa katahimikan upang marinig ko ang iyong tinig. Hinihiling ko na iyong ibalik ang mga panahong napalampas ko na tinatawag ako sa tamang landas. Sa mga sandali ng pagtanggi at malalaking pagsubok, tulungan mo akong magtiwala sa iyo. Turuan mo akong umunawa na ikaw ay laging kasama ko hanggang sa katapusan ng panahon. Nagtitiwala ako sa iyong perpektong kalooban para sa akin. Ama, naniniwala ako na ang iyong mga intensyon para sa akin ay bigay ng Diyos at maaasahan. Kaya't, Diyos, tulungan mo akong ilagay ang aking pananampalataya sa iyo kapag ibinigay mo sa akin ang iyong mga tagubilin sa pag-ibig. Kailangan ko ang iyong biyaya na lumayo sa lahat na gusto ninyong talikuran ko. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng diwa ng pag-unawa upang malaman kung ano mismo ang nasa puso ng Ama para sa akin sa sandaling ito. Tulungan akong madaling maunawaan ang mga senyales na ipinapakita niya sa akin. Bigyan mo ako ng lakas na sundan ang mga tagubiling ibinibigay mo sa akin ng may agarang pagkilos. Hinihiling ko na iyong itigil ang bawat plano ng kalaban para makagambala sa akin. Bigyan mo ako ng karunungan upang malaman kung ano ang iyong sinasabi sa bawat punto ng oras. Tulungan mo akong huwag mag-alinlangan sa iyong mga pamumuno kundi magtiwala sa iyo bawat oras. Habang gumugugol ako ng oras sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, pakainin mo ang aking puso, bigyan mo ako ng sariwang pananaw mula sa iyong mga balon. Ihayag mo sa akin ang iyong mga hangarin para sa aking buhay. Espiritu Santo, hinihiling ko na buhayin mo ako upang manatiling nakatuon kay Jesus. Panatilihin ang aking tingin sa iyo. God, alam ko simula ngayon, lalakas na ako. Lumalakad ako sa kalooban ng Panginoon para sa aking buhay. Nagiging sensitibo ako sa mga salita ng kanyang puso. Ang aking mga aksyon ay naayon sa kanyang dikta para sa aking buhay. Amen. Sigurado akong nakipag-usap sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng video na ito. Pakipindutin ang like button. Kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe sa aming channel. Tandaan na mag-iwan ng komento sa ibinigay na seksyon. Pagpalain ka ng Diyos, see you sa susunod na video.